Oh, panay po coach yan. Coach nila yan. Samantalang ang nagdadala po ng Blue Ribbon Committee, kasi sabi rito, trending na rin yung coach ni Senator Soto. Papatrending po nila yan, yung mga palitan nila ng tanong, pero ang buo po nagdadala nito. Kung wala po si Marcoleta dyan, yung Diskaya lang siguro yan, tsaka yung taga Bulacan, tapos na yan. Kakasuhan lang yan. Parang yung ginawa nila sa Pogo. Inimbestigahan ba talaga yung Pogo? Natapos po sila, akala natin simula lang po si Alice Go. Pogo po yung gusto nila imbestigahan. Ha? Natapos po sila kay Alice Go. Yun na po yung buong Pogo. Alice Go equals Pogo. Hindi po. Kung sila po, wala si Marcoleta dyan, Diskaya lang yan, tsaka yung taga Bulacan. Tapos na yan. At sasabihin na isolated. Pero hindi po. Ang lawak po nito. Senator Marcoleta, tuloy ka lang. Ang mga tao nasa iyo. Tuloy-tuloy ka lang. Wag kang bumigay diyan sa mga pang-aano ng mga yan. Minamaliit po nila eh. Gusto nila ipakita sa tao na si Marcoleta ay kung ano-ano lang, mga oras lang. Ang ngalan mo. Ngayon lang po ako nakarinig na galit na umaangal sa oras niya. Si Rapi Tulfo. Pero kung magtanong naman, napakabait mo magtanong sa mga totoong mandurugas. Pero yung nag-create nitong avenue para matuklasan ng tao yung mga katiwalian, grabe mo sitahin sa pamamagitan ng oras. Kala mo, hahamunin mo na ng suntukan si Marcoleta eh. Talagang nanlilisik yung ang tatalim ng mga binibitawan mo. Oras lang yun. Noong nakaraan pa yun, ha? Noong nakaraan po kasi, ako ay, putang. Pero dito, nagtatanong siya sa mga mandurugas. Ang bait ni Rapi Tulfo. Diba dong, ikaw naman mabait talaga magtanong si Tulfo. Kasi ando ng pamangkin niya sa kasal. Kumusta na Ninong Tulfo? may anak ba siya sa kasal doon? Kaya pala eh. Boss man, si Senator Marcoleta lang ang baguhan dyan, pero siya lang ang nakakapaghiring na matino dyan, kaya binabakbakan ng mga media at ilang mga kapwa niya senador. Hindi naman po siya binabakbakan ng media, minimenos lang siya. Ang ina-highlight lagi yung mga ibang senador. Boss man, si ayan, corruption din ang nangyari sa Indonesia, pero grabe sila, sinunog ang House of Parliament nila. Alatamba din, sinunog ang house niya. Mamaya po, siguro yan ang itatopic natin. Re-research muna. Yung ABS-CBN YouTube channel, may 20 seconds sila na video na umamin si Diskaya na 2016 sila nag-umpisa. Yung mga bobong comment kagad na Duterte talagang corrupt. Hindi sinama na 2017 blacklisted na. Kita nyo? Yan po ang mga Duterte. Pag may kapalpakan ka, i-blacklist ka kagad eh. Ba dong, hindi ba ipapatawag si Kong De Lima kung usaping insertion? Biro lang ko. Nilapitan pa nga ni Marcoleta si Lacson kahapon sa Senate session nila. Halos ayaw pa nga kamayan ni Lacson na bigla pa ata na nilapitan siya ni Senator Marcoleta. Kasi kala nila si Marcoleta ganun eh. Sanay po yan sa mga debate. Sanay po yan makipagdebate sa mikropono. Pero wag nyo pong dibdibin. Hambo ang mga Tulfo. Mas mahabang pasensya natin kaysa sa Indonesia pagdating sa korupsyon. Ako, eto aaralin ko pa po yung sa Indonesia. Pero eto po ang initial sa akin dyan. No? Hindi po mahaba. Nung panahon ng tatay ni Marcos, malalaki po ang rally natin. Tandaan nyo, kaya nga nagdeklara ng martial law, di ba? Malalaki po ang rally nung panahon ni Marcos Senior. Mas malalaki pa. Kaya nga may people power tayo eh. Kung baka nakalimutan nyo na lang. Kaya lang po, nanawa na po yung mga tao sa kaka-people power. Kada magpi-people power, mas corrupt
ang napapalit, walang gain. Nagpe-people power yung, nakadalawang people power na tayo eh. Nagpe-people power yung mga tao, tapos ang papalit, mas walang kwentang gobyerno kaysa dun sa pinalitan. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Nakakapangsisi. Sila hindi pa naman nakakapag-people power eh. Kaya talaga yung galit nila. Kasi sa atin may awat eh. Putang, ba tayo? Alam niyo yung ibig ko sabihin? Okay. Tsaka mahilig tayo kasi mag-TikTok. Imbis na mag-rally mga Pilipino, manunog na mga kung ano. Idadaan na lang natin sa TikTok ang lahat. Okay na, solve na tayo. Bawat people power, lalo lumulubog ang Pinas. Boss, hindi nila kaya talino ni Marcoleta. Lahat kayang banggain, pati ang mga tagabantay ng kaban ng bayan. Pinasaringan, DOJ, Ombudsman, NBI. Boss Badong, paano po ba nagsumbong sa inyo? Napakahalaga po. Ay, wag po akong gawin yung sumbungan. Hindi po ako, mahirapan po kayo magsumbungan. Kasi po, wala po akong, marami pong nagbibigay po sa akin ng mga impormasyon. Boss, ito, ano to? Ito, nangyari sa ganun. Wala po akong kakayahang i-confirm kung totoong nangyari yan o hindi. Kasi wala po akong kakayahan. Tao lang po ako. Kaya ako, taga-comment rin. Boss Bad, si Rapi Tulfo, sa mga maliliit na kriminal lang magaling at mga away mag-asawa. Pero kapag sa malalaking mga kriminal, tiklop at walang angas ang mga Tulfo. Ruru, buwang talaga tong rough na to. Ginawa talaga niyang extension ng RTIA ang Blue Ribbon hearing kahapon, Doc Buds. Yan. Andun yung tatay ng inaanak sa kasal, Tatay Badong, hindi pamangkin. 3 people power na. Pero wala nangyaring pagbabago sa Pinas. Sara Duterte is the key sa 2028 tapos palitan na sa Ligang Batas. Kasi po, naranasan na po natin na sa election talaga, yung yung magliligtas sa atin. Noong na-elect po natin, yung mga Duterte, si Tatay Digong particularly, talagang ang laki ng pinagbago ng Pilipinas. Talagang ganun eh. Ito pa boss, yung COA, hindi nakita yan cleared ang audit, tas yung kay BP, kulang lang sa papel, flag down visit. Ayan, yan yung sinasabi ko sa message eh. Wala lang nagbasa dahil bad aratilis yung ko eh. Ang punto ko nga, bakit yung COA walang ginagawa? Kasi ang COA, totok sila maghanap ng butas sa mga Duterte. Ang trabaho ng COA, tinututukan nila lahat ng mga pangyayari sa Duterte. Nakita nyo? COA yung numero 1 mga kung ano-anong sila po yung tagalantad ng mga di umano'y katiwalian. Wala namang katiwalian. Sila rin mismo nagsasabing walang katiwalian. Pati yung mga malapit ng masirang pagkain, pinakain pa. Malapit pa lang palang masira. Kaya nga may expiration eh. Best before. Malapit na raw masira, pinakain pa. Anong problema kung malapit na masira? Ang mahirap yung sira, pinakain. Yun, kaya yan, ginagawang issue tuloy. Galing din lahat yan sa COA eh. Nakatutok sila, hanap kayo ng mga papel. Sa kahanap ng mga COA, wala pa rin nakitang ebidensya laban kay BP Sara. Nakakalimutan tuloy itong mga trabaho na to. Bawat po ahensya ng gobyerno, may nakatutok pong COA dyan. Kaya po may nakatutok pong COA dyan sa DPWH. Hindi nila nakita? Yun ang problema. Don't put words. Pagbigyan mo ng Senator Lacson, total first termer na senator, bagitong-bagito pa.
Si Senator Marcoleta, veteranong senador. Baliktad ba? O, baliktad po. Ang bata si Rapi. Hindi, meron po yan. Maniwala kayo. Pinapakita po nila. Gusto po nilang imeno si Marcoleta. Yung angal na yun na sa oras, gusto nila pakita na dahil bagito to, hindi pa marunong. Ganun po yan. Tapos, kada maliit na bagay, aangalan. Si Villanueva, kala mo, kung makaangal sa maliliit na bagay. Meron pa po akong motion. Boss Bas, di kaya magkakambal si Sara Vizcaya at Auntie Claire? Hindi naman. Malayo naman ang kwalta nila. Sinabay ang interview ni Boying sa ombudsman sa Tuwadcom. Ibabasura ang kaso ni Boying, ipipilit nila. May live din ba yung kay Boying? More pindot likes. 216 of sa 2479 flood control project ang nakuha ng Diskaya Tatay Badong sa 2 company pa lang nila. Tignan ninyo. Parang bata si Rapi kahapon, pagrereklamo niya sa oras ng pagtatanong, di niya naisip chairman ng committee kausap niya. Lumabas ang ugaling sang ganun niya kahapon. Ang problema pa ron, eto pa, ang problema. Ang inaangal niyang oras, yung nakaraan pa. Yung nakaraan pa. Ibig sabihin, nung binara kayo ni Marcoleta nung una, hindi kayo nakapalag. Nag-isip pa kayo? Matagal ba kayo mag-isip? Dapat pag binabara kayo at tingin yung lugi kayo, sagutin nyo na, hindi yung, teka, parang lugi ako ron ah. Biruin nyo dapat po not counted na yun. Yung mga taong mababagal mag-isip, wala kayong karapatan sa Senado. Ang inaangal mo, last hearing pa eh. Pag-uusapan nyo yung last hearing, ngayong hearing na to. Ang COA kasabwat na makawatan. Si Trililing, komento. Kaya niya ngayon sa flood control. Wala naman pong bilang. Siningit yun na naman. Wala na po yan. Kahit na ano po sabihin yan. Hindi na po natin i-cover yan. Media na lang po nagko-cover dyan eh. Kita nyo po, walang bilang pero kino-cover nila lahat. Kasama po yan. Halata na, di ba? Di ba, Clavio? Halata, no? Bakit kino-cover lagi ng media si Trillanes? Kahit halos wala naman. Kahit hula-hula lang. Yun eh.